Kagigising ko lang, parang sumakit agad yung ulo ko, nainis, napaisip kung ano ba na talaga ang nangyayari dito sa Pilipinas. Kasi imagine, yung isang Move It rider, hinatid niya yung pasahero niya. Walang kaabog-abog na sinaksak siya sa tagiliran. Siyempre yung tao nakatalikod, hindi talaga siya makakapanlaban kasi hindi naman niya ine-expect na sasaksakin nga siya ng pasahero niya. Baka may nag-iisip diyan na bakit hindi siya nakalaban or bakit hindi niya naipagtanggol yung sarili niya. Pero kung panonoorin niyo dun sa video, yung Move It rider nakasakay pa siya sa kanyang motor kasi akma na siyang aanda siguro kasi nakababa na nga yung pasahero. Bigla siyang sinaksak sa tagiliran. So, na-outbalance siya. Nung pagka-outbalance niya, dun, hindi pa nakontento yung kung, kung hindi lang talaga masamang magmura dito sa social media, 'di ba? Sinaksak siya tapos ninakaw pa yung motor na yun yung pangkabuhayan niya. Tapos isa pa habang pagkatapos kong manood nito, mayroon pa pala isa pang hindi ko sure kung Move It rider ba siya, basta nakalagay lang doon motorcycle taxi rider na binaril naman. Nag-book from Tondo papunta ng Cavite, madaling araw. Ang siste pa, nagpanggap pa na siya yung nag-chinext niya yung asawa na nanghingi ng pera na isend sa GCash which is 1,000 daw. Ngayon, siyempre yung asawa nag-aalala baka kailangan niya talaga ng pera. Nung una nagpadala siya ng 1K. Tapos nung bandang huli na parang nagduda na siya kasi ang sabi daw nung asawa, nandun daw siya sa barangay kasi nakasagi siya ng motor. Alam mo yun, pinatay mo na nga yung putang, alam mo yun, yung pinatay mo na nga yung tao tapos lulukuhin mo pa yung pamilya nung pinatay mo. Ah, alam mo, alam nyo guys, ayaw kong makisawsaw sana dito sa tawag dito sa issue na 'to kasi siyempre baka sabihin nung iba, nakikisali sa trending pero hindi na talaga ako makatiis na hindi mag-voice yung mag-raise ng voice natin na as Pilipino tayo, eh. So, sana yung nasa gobyerno na binoboto namin tuwing eleksyon, sana instead na yung pag-impeach kay BP yung atupagin niyo kung sino yung mga dapat makulong sa flood control na aaksayahan niyo ng pera 'no, wala namang nakukulong kundi yung mga talaga, eh, 'no? Nanggigigil na talaga ako kasi bilang isang Move It rider, suki ako nung nagtrabaho ako sa BGC since ayaw ko ng commute. Siya yung naging parang tagahatid sundo ko pag pumapasok. Siya yung dahilan kung bakit nakakapasok ako ng maayos, nakakapasok ako ng on time. Although minsan may time na yung naaksidente kami. Pero siyempre, sino ba namang rider ang gugustuhin na maaksidente kami? So, yun naman ay given naman kasi talagang may pagkakataon talaga na hindi natin maiiwasan na maaksidente. Pero 'di ba, sana yung gobyerno, instead na yung pangsarili niyong interes, sana naman yung kapakanan ng bawat Pilipinong naghahanap buhay ng matino para lang sa pamilya. Katulad niyan ni ano, yung Move It rider na nasaksak sa Caloocan. May autism siyang anak, tapos maliit pa pala yung bunso niya. Ngayon, yung lola na lang yung titingin yata dun sa mga bata kasi wala na rin yung nanay namatay. Namatay nung pinanganak nila yung bunso nila. Sobrang nakakadurog ng puso na naghahanap buhay yung tao tapos kayong mga walang utak, kampon kayo ng mga demonyo. Ayaw niyong maghanap buhay, gusto niyo easy money, tapos pinatay niyo na, tapos pag nanakawan niyo pa, sana, 'di ba? Taasan na yung parusa, taasan na death penalty na lang kasi hindi na sila natatakot gumawa ng krimen ngayon. Kung dati bibihira ako makapanood ng balita na ganyan. Pero ngayon parang sa isang araw, 3 beses yung nasaksak, 3 beses
3 tao yung nabaril. Dumadami na yung mga kriminal. Kasi nga, binibaby, may mga putang inang human rights, sasabihin may karapatan ang bawat isa. May karapatan ba yung bawat isa na kapag pumatay ng tao na parang hayop yung sinaksak niya, may karapatan pa ba yun mabuhay sa mundo? Hindi nga niya inisip yung pamilya na maiiwan nun eh. Masyado kasi tayong malambot pagdating sa, alam mo yun, sa batas. Kasi dapat yung batas, gaya na lang natin sa Saudi Arabia, di ba? Oh, kapag pumatay ka, buhay din yung kapalit. Sana ganun. Wala nang awa-awa na dapat. Panahon pa ng kupong-kupong yung ganyan na awa-awa sa mga kriminal. Sa panahon ngayon, kailangan kamay na bakal na yung ipairal para mabawasan naman na yung ano, yung Pilipinas, hindi na talaga ligtas na lugar. Biruin mo, may foreigner, tapos ito pa, foreigner, naglalakad sa eskinita. Yun pala, natiktikan na ng mga hinayupak na, alam mo yun, hinayupak na mga holdupper. Gayon, binalikan nila kasi nakakuha sila ng tsansa na makukuha nila yung pera yata at saka cellphone. Siyempre, yung foreigner, wala namang laban doon kasi may baril. Kapag ang tao may baril, kahit pa marunong ka sa self-defense, wala kang panama dyan. Kaya talagang dapat kamay na bakal, kung magkasala na pumatay ka, death penalty na. Wala nang panghabay na buhay na kulong kasi may chance na sabihin magbabago ako, magpapakabait ako para may chance na makalabas ako, maparol ako. Tapos papakainin pa yan ng mga taxpayer eh. Dagdag pa yan sa palamunin doon sa sa kulungan. Dumadami na sila doon, siksikan na. Pilipinas, yung mga nasa gobyerno, kasi kami wala naman kaming magagawa eh. Wala kaming magagawa kundi ganito, mag-speak up lang. Kasi kayo yung dapat na gumawa ng solusyon. Kayo yung gumagawa ng solusyon para sa ikakabuti namin, para sa kaligtasan ng bawat isa. Hindi yung puro impeachment, puro kayo pang sariling kapakanan ninyo yung ginagawa nyo. Binuboto namin kayo kada eleksyon. Tapos kayo, ang sarap ng buhay kami dito. Hindi namin alam kung bukas buhay pa kami. Hindi namin alam kung bukas ligtas ba kaming uuwi. Yung bawat Pilipino, hindi namin alam kung paglabas namin, makakauwi pa ba kami ng buhay. Yun lang, nakakainis.